Good morning guys. Ang oras ngayon ay alas 10 na. 10:34. So, nagbubukas pa ako ng tindahan ay alas 10 na. So, ang oras ng tindahan namin may mga nagtatanong sa comments. Sa FB ko, follow nyo po ako doon, ay 10. Kasi po, nagigising talaga ako ng 10. Minsan nga 11. Depende. 9, 10. So, lalo na ngayon, masakit pa yung ngipin ko. Pinabunot ko na siya. Pasta yan dati. May pasta siya sa ilalim. And, kaso nga lang, ay nag-crack yung pasta and malaki na yung butas niya. So, sabi ni Doc, mag-decide na ako kung papabunot ko or papapastahan. Kaso, pag pinapastahan ko daw ulit, parang ilang buwan lang masisira din siya. And baka sumakit. Yun yung iniwasan ko. Ayoko sumakit yung ngipin ko. Alam nyo, nilalagyan ko talaga ng budget yung ngipin ko kasi naranasan ko na before na sumakit. Sobrang sakit. Masakit pa siya sa nanganak. I swear. Manganganak na lang ako ulit. Ayoko lang sumakit yung ngipin ko. Ganon siya kasakit. Kaya lagi akong may budget para sa ngipin. Yan. So habang inaantay ko yung mainit na tubig para ako ay magkape, magpintuhan muna tayo. Ito lang yung pagkain ko ngayon, oh. Pritong manok. Para sa akin at para sa nung mga alaga. Asan si Bob? Asan si Bob? Okay, so kung dati guys, hanggang 12 kami or hanggang 1:00. Ngayon, minsan pagpagod na ako, pag nakaramdam ako ng pagod, nag-i-stop na talaga ako. Nagko-close ako ng tindahan. 10 to 10 ang ng tindahan. Hindi katulad dati na 6 to 12. 6 bukas na kami. So halos itong tatlo kasi kami dito na magkalapit na tindahan. So yung isa, alas 5 bukas na. Yung kaming dalawa, 6 bukas na. Pero ngayon, alas 10 na yung bukas. Tapos hanggang 10 na din ang gabi. Pag kasi mama hanggang 10 lang, tapos kagabi, wala pang 10. Nagpa-close na ako, lalong masama nga yung pakiramdam ko. Hindi na kasi ako tulad ng dati guys, na hapit talaga sa benta. Yung kahit may lagnat ako, nagtitinda ako. Pinipilit ko kahit hindi kaya. Ngayon, pag masama pakiramdam ko, pinapahinga ko, hindi ko na pinipilit yung sarili ko. Kasi nga, hindi na rin naman tayo bumabata, di ba? Dati, dami kong pinagkakitaan, lahat-lahat. Hindi ko pinapalagpas. Kaya, yun, okay naman kasi may result, di ba? Nakabili ng kotse, nakapagpatayo ng bahay, yung bahay na pinagpatayuan ay sariling lupa. And marami naman ako naipon nung time na yun. Maraming achievements. So, kahit na madaming nawala, kasi maraming mga naloko din sa atin. Magkano? So, kung tatanungin nyo sa comment, bakit alas 10 ka na nagbubukas sa table? Paano na yung mga bumibili sa umaga? Nung nagbukas kami ng maaga, nag-try ulit kami magbukas ng 6, ng 7, ng 8. Yung 8 o di kaya 9, ganun lang. Yung benta kasi, makakabenta man sa morning ng nasa 500 lang. O di kaya 1,000. 1,000. Before 1,000 pagka alas 10 may 1,000 na yan. Kung baga, ito guys sa akin lang to kinakwento ko lang sa inyo. Nasa sa inyo naman yun. Kasi yung bagay, nasanay kayo sa vlog ko na parang palaging may tips ako. Hindi naman yung lahat puro ganon. Hindi yun puro lahat na sa likod ng naging successful, sa likod ng lahat na lumago yung tindahan. Mayroon yun mayroon yung parang nag-struggle din kami. Mahihirap din. Hindi ko lang siya binablog or sinishare sa inyo dahil ayoko yung ma-adapt nyo. Pero ngayon, eto, kukwento ko lang sa inyo kasi meron nang nagtatanong about sa mga ganyan and iniiwasan ko. So, nasa sa inyo lang yun. Gusto ko lang magkwento. Kasi pagdating mga 10, minsan 500 lang yung benta. Tapos ilang araw yung ilang oras yung na-sacrifice. Kasi nga, imbis na masarap pa yung tulog mo, pinipilit mo na magbukas. Kasi sayang yung benta. And kung natatandaan nyo at nakafollow kayo sa FB page ko, sabi ko nga doon na sarili mong tindahan, sarili mong negosyo. Sabi nila pag may negosyo ka, hawak mo yung oras mo. Pero hindi naman pala. And may mga nag-comments din doon na oo, totoo yun, na sarili mong negosyo, hawak mo yung oras mo, ikaw ang mag-decide nun kung gusto mong magsarado, wala naman silang magagawa
So, nasa sayo yung desisyon. Kasi ayaw magsara. Kasi nangihinayang ka sa benta. So, tinamaan ako doon. Kaya nga yung comment section ko ay open yun sa lahat. Pwede kang pumuri. Kung may kapuri-puri, pwede kang mang-bash kung sa tingin mo may mali doon. Or pwede kang mag-criticize. Or yung constructive criticism. Yung tawag doon. Yung... Basta yun. So, meron yung isang comment doon na tinamaan ako kasi sabi niya, sarili mo negosyo, kung gusto mo magpahinga, pagod ka, mag-close ka. Tama naman siya. Kaya ayaw natin mag-close kasi nanghihinahin tayo sa benta. And ano ko kasi, dahil sobrang dami na ng tindahan dito sa amin, dun sa dulo. So, kung magbukas man kami ng maaga, ang benta ay nasa 500, minsan nakaka 1,000 din naman hanggang alas 10 ng umaga. So, malaki na yung 1,000. Minsan lalagpas. So, pag at the end of the day, hanggang mag-close kami, ganun pa din naman yung sales. Hindi naman din siya sasabihin natin bumaba. Kumbaga, okay pa din naman yung sales. Hindi matumal, oo, pero pagdating ng maggabi na, humahataw naman, andyan na. Kumbaga, kahit na alas 10 magbukas, kahit na, oo, may mga sayang, may mga Gcash na lumagpas na nagchat-chat sa akin. Alas 8 nagchat pero tulog pa ako. May mga ganun, pero sayang siya. Pero pagdating ng hapon ng gabi, bumabawi. Kumbaga, meron akong dalawang tinanungan na isa kilala ko. Isa kilala ko na ang aga niya magbukas, alas 6 siya magbukas. 10 din siya nagko-close, parehas kami. Pero, malaki pa yung benta ko sa kanya. Yun yung sinasabi ko na kahit na hindi naman ako ganun kaaga magbukas, nababawi ko naman yung na dapat ibenta ko pagdating ng gabi. Kasi para sa akin, tulog is life. Pagka kulang kasi ako sa tulog, mainit yung ulo ko. Baga hindi ako nasa-satisfied. Ayoko pa naman yun na hindi nasa-satisfied. At tulad na lang pagbibili ako ng gamit, gusto ko siya. Ayokong bumili ng gamit para itago. Ayokong bumili ng gamit na for the display. Gusto ko, naggagamit ko. Parang katulad na tong sing-sing ko, diba? Binili ko siya kasi gusto ko siya. Binili ko yung relo kasi gusto ko. Yung hikaw ko, gusto ko. So, kumbaga, ang hirap. Ay, madam, ito na order. Oo nga eh. 10 nga niyan, te. Sabi ko, hindi ba ito dumadaan si ate? Wala na tayong Yakult. Wala na kasarado ngayon. Kakabukas siya. Alas 10 na kami nagbukas. 10 Yakult, te. Nagsabi siya. Sa sunod, te, dala mo ako ulit kasi minsan wala sa Pure Gold eh. Chat mo kaya ako. Post ko na yon, sabi ko na hindi hawak yung oras kasi parang nawawala na ng oras sa sarili. Ikaw ko talaga yung magde-decide nun eh. Kaya ka nawawala ng oras kasi nangihinayang ka sa benta. Totoo yun kasi ako mismo ay nangihinayang din naman. 'Di ba? Pero kung tutuusin, pagka minsan nag-emote ka, marami kang mga quotes na nakikita sa FB kaka-scroll mo. At lalo na kapag minsan yung lotion mo ay ganito na. Yung efficacent oil. Maganda to guys. Oh. Ayan, maganda to. Lalo na yung green nito, maanghang na maanghang. Ito yung gamot ko sa dysmenorrhea. Nakaka-relax. And effective siya na nakakawala ng sakit. Maganda. So, balik tayo. Kung ako kasi, okay lang. Kahit na hindi na ako masyadong nagbubukas ng ganong kaaga. Kasi kung may benta man, konti lang naman. And nababawi ko naman siya sa hapon tsaka sa gabi. Kasi ang dami na ding tindahan dito sa amin sa dulo. So, parang give chance to others. Wag naman lahat. Meron nga dito hindi ko lang babanggitin. Natutuwa siya kapag nag-close kami ng maaga, pag 10 na lang. Kasi daw, pagka hanggang alas 12 daw ako, wala nang nakakadiretso dun sa kanya. Kumbaga, dalawa yan sila nagsabi. Yung isa ay nag-abroad na. Nag-close siya ng tindahan. Na pag hanggang alas 12 kami, ay wala nang nakakadiretso sa kanila. So, pagka daw madaming bumibili sa kanila, ibig sabihin, nag-close na kami. Maaga kami nag-close. So, yun. Nasa sa inyo naman yun. Pero ako kasi, bukod sa tindahan, meron akong ibang extra income. Hindi itong pag-YouTube at sa Facebook Guys, ang tagal ko na pong walang sweldo sa Facebook. Hindi ko pinagkakitaan yan kahit na monetize ako. Kasi hindi ako umabot ng $100. Konti lang naman views ko. So, wala po akong sweldo sa FB. Hindi ako nakakasweldo. Sa YouTube naman, bihira. Dahil ang tagal ko bago mag-upload, no? Minsan 3 days, 4 days, bihira. So, wag niyong isipin na sa YouTube or sa Facebook yung pagkakitaan ko. Kahit paano, meron naman konti
na kahit hindi maghapit ng maghapit. Ayun. Pero sobrang tumal talaga ngayon. Nag-post nga ako sa FB ko na 20% lang yung ramdam ko na pagpapasko. So feeling ko lonely na ako noon. Kaya lang may guys na 0%, 1% na hindi nila ramdam yung magpapasko kasi nga taas daw ng bilihin, tas matumal kasi ang dami nang nagsasari-sari store. Yan yung dahilan kung bakit nag-iisip ako ng ibang pagkakitaan kasi nga naramdaman ko talaga yung tumal. Kung baga, example na lang kumbaga yung dati 100% talaga yung benta ko pasok na pasok sa banga. Ngayon nasa 80% na lang. Pero quota pa din naman kasi 50% naman yung sa quota ko Kaya lang ramdam ko na nagbawas kasi nga ang dami na ding tindahan dito sa amin. Kaya syempre, nagano ko ng extra income. Ito yung isa sa extra income ko, itong Volts. Ayan, tsaka sa gustong humabol 99 pesos lang to pero parang 336 pesos na lang pagka binili nyo to ng nakaset na to, naka-bundle. Yan. Sa mga gustong umorder, pag-order kayo, bigyan ko kayo ng 5% discount. Enter nyo lang yung name ko. Yung sa Volts, ang charger na sa Kalam. Okay, so para ikaw... Okay, so yun lang yung share ko ngayon. Kung ano yung gusto nyo itanong, kahit mapapersonal man yan or about sa ginagawa ko sa mga racket ko. Kung gusto nyo din i-racket yung mga pinagkakitaan ko, mag-comment lang kayo dyan. Isi-share ko yun sa inyo. Ba't lang itlog doon? Dito pala. Okay, thank you guys!